Samahan niyong mamili si Charlie and Chino ng kanilang real na Christmas tree. Alam ko, dyan sa atin sa Pilipinas, September nag-i-start ang Pasko. And September pa nga lang meron ng Christmas tree sa mga bahay. Pero kami ngayon pa lang bibili ng aming Christmas tree. Kung noong September kasi namin to binili, malamang branches na lang to ngayon. Actually, medyo late na nga din. And ngayon lang kami nagkaroon ng time na bumili. Medyo konti na lang din yung options kasi malapit na ang Christmas. Pero okay lang yan. Ang mahalaga is meron. Hindi din naman masyadong malaki yung bibili namin. Yung enough lang para sa twins. Syempre, dapat meron silang Christmas tree sa Pasko. Dahil saan nga ba ilalagay ni Santa yung gifts? Naglibot na muna kami dito para i-check kung meron pa bang magandang tree. Dito sa side na to, medyo maliliit na talaga halos. Tapos yung iba, hindi na masyadong maganda yung shape. So, ang pinapapili namin dito is si Charlie and Chino. Kung wala na sana kami dito maabutan na totoong Christmas tree, yung plastic na lang dapat yung bibilhin ko. Pero iba pa rin kasi talaga kapag ganitong real na Christmas tree. Yung naamoy mo talaga siya everyday. And mas maganda din talaga siya i-decorate. Bumalik na kami dun sa kabilang side kasi meron kaming nagustuhan dun kanina. And parang yun na lang yung kukunin namin kasi marami pa talaga siyang dahon. Kung makikita nyo kasi yung iba, medyo panot na siya. And ito nga yung tree na nagustuhan din ni Charlie and Chino. Diba? Hindi siya masyadong malaki pero malago pa. And sabi nga namin, ito na yung kukunin ng twins. So yung tree na yan is 5 to 6 feet. At ito din talaga yung unang nakaagaw ng pansin namin. Kapag tinagalan pa kasi namin yung pagpili, magmumuryot ng twins. Ang aga kasi nilang nagising today. And parang gusto ngang mag-nap time. So, after naming mapili yung tree, kailangan naman siyang ibalot. Habang si Chino inaantok na, itong si Charlie, tuwang-tuwa habang binabalot yung kanyang Christmas tree. So, bago daw pala balutin ng net, kailangan niya munang putulan ng 2 inches yung dulo ng puno. Para fresh na ulit siya paglagay dun sa water. Kasi kung hindi, matutuyo ka agad siya and baka hindi na umabot ng Christmas to. Tingnan niyo si Charlie, talagang nanonood dun sa gilid. So, ayan, kailangan daw pala to para mas ma-absorb yung water. And para nga magstay na fresh itong ating Christmas tree. Ilalagay kasi natin to sa stand na merong tubig. And dito, tinuturo niya kay Charlie kung paano daw malalaman kung gaano katanda itong tree. Kung paano, kailangan mo daw bilangin yung ring dito sa pinutol na puno. So, kung ilang bilog yung meron siya. Sige nga, sa bilang nyo, ilang taon na itong Christmas tree. Parang medyo naduduling kasi ako sa bilang. Anyway, ito nga at nalagay na sa net itong aming Christmas tree. Diba? Nanonood lang talaga ang bata. And after nyan, kailangan na namin itong ilagay sa sasakyan. Sana lang talaga magkasya kasi kasama nga namin ang twins. Hindi namin mafa-fold yung seats. Buti na lang din pala talaga, hindi yung malaking puno yung kinuha namin. Kasi 'di ba, paano namin iuuwi? Hindi ko na nakunan pero buti na nga lang na pagkasya namin kahit papano. So yung tree nakausle sa gitna ni Charlie and Chino. Kinip nga din pala namin itong pinutol kanina. And then pagka-uwi namin ng bahay, doon na namin siya pinasok sa side na gate. Medyo mahirap kasi pag doon sa front door. May daan na naman kami sa gilid ng bahay. And finally, meron na nga tayong Christmas tree. Medyo madilim na and pagod nga ang twins. So bukas na namin to i-decorate. And hulaan nyo kung ano kaya yung i-decorate dito ng twins. Ano kaya ang theme ng kanilang Christmas tree this year? Patingin nga ng mga hula nyo. And dalawa sa mga katama ng hula is magkakaroon ng surprise na toys. Tamang-tama, malapit na ang Christmas. And naghahanap pa nga kami ng mga mabibigyan ng gifts. O siya, i-check ko na lang dyan sa comment section.